olive crops fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Let's proceed to the next verse. Let's read together. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. For the choir directors, this prayer is to be accompanied by stringed instruments. Let us pray. Father God, thank you so much, Lord. Salamat sa imong kaayog magrasya. Thank you for the freedom that we can freely hear your message so that our souls and spirits can be fed by the words, Lord God. We pray for understanding. We pray for wisdom. We pray for your anointing, that it will flow down from your throne of grace down to where your people are gathered together so that your words be understood, O God. Bless us all together. Protect us continually with your precious blood, O God, that you shed at the cross of Calvary. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen. So please be seated. So the message this morning, the message of God this morning is about rejoice in the Lord. Pagkalipay diya sa Ginoo. Now, nag-ingon si Habakuk. Habakuk means embrace. Embrace. Dakus. Okay. Habakuk is a prophet, a minor prophet, nga gitawag sa Ginoo, nga gigamit para sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang mensahe ngadto sa katawan. And this time sa kanang panahon ni Habakuk is ang mga katawan sa Ginoo nay agong dito sa makamot sa kontra because of their sin tungod sa ilang mga sala. Kay grabe na gid sila ang pagsupak sa Ginoo, they neglected God, and God allowed them to be exiled sa lain nga dapit. Ug matud pa nga kini gigamit sa Ginoo ang mga ang Babylon kingdom to punish Judah, ug ang taga Israel pud gigamit sa Ginoo ang Assyria. So grabe kaayo ang kasakit kadaot ang nahiagom sa katawan sa Israel. Ug matud pa nga diin si Habakuk nga gigamit sa Ginoo is naka-feel sa pain. Ug mao din tong sa lisod sa panahon, kagrabe na kadautan sa makatawhan, mao ni naitabo in chapter 1 verse 1 to 4 ato sang basahon, and then mato din taon niya sa atong key verse. Habakuk chapter 1 verse 1 to 4. This is the message that the prophet Habakuk received in a vision. How long, O Lord, must I call for help? Ingon siya, bako kanus aman ko Lord, mutawag og panabang. But you do not listen, apan di jud ka mamati. Violence is everywhere. Violente na jud kuno ang kamatay, bisag asa na lang kuno. I cry, but you do not come to save. Ang itabo, ani sa katawan sa Israel, between sa Judah o sa Jerusalem o sa Israel, matod pa sa pulong sa Ginoo. Grabe na gid ka mga dautan ang mga tao. Violence is everywhere. And then, napatay mo wala may tabang. Next, let's proceed to next verse 2. Verse 3. Must I forever see this evil deeds? Ingon sa ako hangtod sa wala bay katapusan, mao na ni ako makita nga grabe gid kadautan. Why must I watch all this misery? Sa ano man, ng taon nga ako, man taon ning nakita ning mga kantanga. Wherever I look, I see destruction and violence. Bisag asa kumutan-aw, pulos man gyud katalagman, pulos gyud mga kuyaw by destruction and violence. Bro, ingan is Philippines. Kad wala ka balita. Kuyaw, nilan. I am surrounded by people who love to argue and fight. Napalibutan ko sa mga tao nga nahigugmag, lalis og away. Mga isog na, murag kinsa. So ingana ang giingon ni Habakuk matud pa sa pulong sa Ginoo. Next verse, in verse 4. The law has become paralyzed. Ang balaod, paralisado na. Kaya gibayra na ang hukom. And there is no justice in the courts. Wala na justisya sa courts. Sa ito, gitawag, whole of justice. Whole of justice. Tada kay paminaw, positive kaayo. Pero sa sulod, daghan injustices. Ang kwartahan, muray makadaog.
ang pobre in town mo'y mapriso. Ingana ang naitabot, ilang Philippines ang nagsuffer nga ingana ang sitwasyon. A lot of countries are suffering the same thing. When the people are filled with evil spirit, evil deeds will manifest. So the wicked far outnumber the righteous, so that justice has become perverted. Ang mga dautan kuno nilabaw sa mga matarong, busa ang justisya na tuis Diyo. Ingana sa kalibutan, pwedeng ituis ang balaod. Pwedeng ituis ang huna-huna pinagi sa kwarta, pinaagi sa pagpamaka. Ug daghan kaayo ang mag-antos. Ug muuna kadautan ang mga tao matud pa sa pulong sa Ginoo. And then ingon dayon, di ba question na ni? Nagtubag si Lord sa verse 5. Let's see the verse 5. The Lord replied, kay nangutana man siya ba, kanus agid mahuman to nga problema ngas agoni nga pag-agulo sa kapait sana kadautan sa mga tao. Ingon si Lord kang Habakuk, look around at the nations. Tanawa gani ang mga kanasuran. Look and be amazed. Tanawa og mahibulong ka. For I am doing something in your own day. Kay man ako'y buhaton sa imong adlaw matud pa. Something you wouldn't believe even if someone told you about it. Isa, ay lag ka, balaka. Kay na ako'y buhaton. Akong buhaton, dili ka makatuo sa akong pagabuhaton. Kay ang Ginoo motubag man kung atong tangutan. Kaya dili man siya bungol. Dili man siya patay. Next verse. Unsa daw buhaton niya? I am raising up the Babylonians, a cruel and violent people. Iya kunong erase up ang mga Babylonians. Cruel kuno sila, violent people. They will march across the world and conquer other lands. Ingana sila ka-cruel, ingana sila ka-violente nga tao. Mumarcha kuno sa tibuok kalibutan, matud pa, o ilang pagapildihon ang mga kayutaan. Next verse. They are notorious for their cruelty and do whatever they like. Ingana sila ka, baka notorious, ingana sila ka mga dautan, inga matud pa. The horses are swifter than cheetahs. Their horses are swifter than cheetahs and fiercer than wolves at dusk. Their charioteers charge from far away. Like eagles, they swoop down to devour their prey. Ingana sila ka mga mangtas. Paspas pa kuno sila sa mga, ang ila kunong mga kabayo, paspas pa kuno, managan sa mga cheetahs, o ang ila kunong kabangis, bungis pa kuno sila sa mga wolves. Matod pa. So, mauna nga, unsay naitabo, verse 9, unsay ilang buhaton pag yun in verse 9. Oh, on the come, sa diyang moabot na sila, all bent on violence, ang tanan kids nila, mupatay yun. Tungkod dyan. Their hordes advance like a desert wind, sweeping captives ahead of them like sand. Matod, ingana sila makalisang, wala dyan nila sa ilungan, matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay, kinsa pa'y lang atakihon, o nila sa mahadok verse 10. They scoff at kings and princes and scorn all their fortresses. Ilang birahan ang mga hari o mga prinsipi kuno, mga anak, matod pa sa ilang ganghaan. They simply file rams for earth against their walls and capture them. Ingana sila, walay patawad. Bisan ang mga hari o mga prinsipi o mga anak sa hari. Ilagyo kuno, birahan, matod pa sa pulong sa Ginoo. Unsa sila kapaspas in verse 11. They sweep fast like the wind and are gone. Paspas sila kuno, mura kuno sa hangin, undi mawala lang pag human silang tuyo. But they are deeply guilty, for their own strength is their God. Apan matod pa, deeply guilty kag ila kuno kusog gikan sa ilang Dios. Na ay ilang Dios dili gid ang gamhanan nga Dios. But unsay ingon pagid ni Lord sa verse 12. Let's see the verse 12. O Lord, my God, my Holy One, you who are eternal, surely you do not plan to wipe us out. Ingon si Habakuk, Lord, nga balaan. Diyos sa walay katapusan, dili manggid pud kamo tugot nga kaming tanan mahurot. Nabala ka si Habakuk. Siya, Lord, ingana da imong plano, dili man pud siguro ka matugot nga kami mahurot. Kaya kung mahurot, wala na imong sanay.
O Lord, our rock, O Ginoo nga among bato, you have sent these Babylonians to correct us, to punish us for our many sins. Insang, O Ginoo nga among bato. Bato means imong ka pasukaran, imong katitugan, imong kasaligan. Imong gipadala ang mga Babylonians para mo correct namo, para mo silot namo sa among mga sala. So ilang tilukon wala sila sayluan ug matod pa sa pulong sa Ginoo nga grabe gid sila mo atake ug ang ilang mga tanom, ang ilang mga kwarta matod pa sa pulong sa Ginoo is kwaon lang sa mga Babylonians o mga Assyrians o mauto nga wa nay mabilin matod pa sa pulong sa Ginoo. Wala na joy mabilin. O moto sa verse 17, 3:17, let's jump directo to sa gikuanan na akong background nganong ingato ang nahitabo. Sa 3:17, busa bisan kunog ang mga fig trees dili na kuno ma-blossom. Kining mo sana mo blossom, and there are no grapes on the vines. Wala na grapes dito sa parasan. Even though the olive crops fail, ang mga olibo nga mga kanang ilang tanaw, wala na gimadaw-daw nila. Ug ang ilang mga fields, ang ilang empty and barren, wala na gid intay makita, gihurot na. Kuha na sa ilang puntra nga mga Babylonians o mga Assyrians matod pa. Even though the flocks die in the fields, bisag mga matay na ang mga hayop sa kaumahan, and the cattle barns are empty, ug ang mga pasungan, ang mga butanganan sa mga hayop, mawala na kuno, mahurot ng tanan. Verse 18. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Again, nga nako ang atong message is about rejoice in the Lord. In verse 17, rejoice in the Lord even in crisis. Ang ngalan ni Habakuk means embrace, gaksa. Gaksa lang ang mga kapitos. Gaksa lang ang katalagman. Kay kung imong gakson rapod kas Ginoo. Amen. Sa daning gakos sa Ginoo kay safety ta. Amen. Habakuk means embrace. Munang ingon si Habakuk, bisan pag mawa ang tanan, grabe na ang krisis. Kay gihurot na sa kontra, kay gitugot sa Lord tungod sa ilang sala. Ni nanaad si Habakuk nga bisag ingana mahitabo, grabe ang krisis. Wala na kay makaon, wa na nabilin sa imong gipang tanom, imong gipang invest. Ingon si Habakuk, yet I will rejoice in the Lord, in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Magkalipay gyapon ko sa Dios sa akong kaluwasan. Kay dili na maora akong gikinahanglan, naapa ko'y luwason ang akong kalag. Hello. Bahalag pasmuhon ang atong tiyan, atong baba. Basta ang imong kalag espiritu nagkalipay kay naakay dapit sa langit kay ikaw anak sa Ginoo. Wala giningon ng Bible nga kung krisis pag minatay. So in everything give thanks, for this is the will of God. 1 Thessalonians 5:18 man siro na. Rejoice always, 17. And then in 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang tanan kuno nga mga panghitabo, pasalamati si Lord kay naa siya'y katuyuan. Wato testimony ni Ejimel ganina. Pila na ni katuig way simba-simba. Sa diya gitaga ag sakit ang anak dili ka lakaw. Giampuan na to magsimba. Naayo nakasimba. Yan naman. Ang mga sirkumstansya, gitugot ni Lord, aron nga ikaw makailag, baka balik sa Ginoo. Amen! Dili siya gusto nga mahanaw ka sa iyang pananaw. Gusto niya nga now, naaka na minaw. Wow, ano ba yun? Hello! Praise the Lord! Naminaw ka now, maminaw ka. Be thankful in all circumstances. Pagpasalamat sa tanang sirkumstansya, positive o negative. Dili maluwas akong pamilya kung wala tuguti ni Lord nga magsakit akong mama. Dili kalakaw akong mama, walay samad, walay hubag. Yang tiil, di sa kalakaw.
Kay gipabarang siya. Bago pa kus Ginoo ato. Ipapaulit ko ni Lord, kaya dili mo kus kagaya na narbaho. Paulit ko ni Lord. Wa pa may dila pa may nakasal ato. Uyab pa may ato. Ni uban man siya. Na ako di pa magkukabalo, baliwali kay bago paligid ko. Ni naman to'y habak-habak akong mama, kay panagang lagi. Muna na, dotlan mangyay pagbarang. Oh, di, pag-abot na ako dito, nya, sa naitabo, ini gabi is alas 6. Perti ng balbal, kikik, magsige dive sa balidi siya katulong. Sumoto, gibalihan. Ayon kong, ay sangaday, bali, ibaligya nato ang atong kabaw. Kay mo adto mi sa buhol, kay na ay maayo kay mananambal dito. Mo na statement jud nilang duha sa akong mamag papa. Ingko pod kung na ay mananambal sa buhol nga kuan powerful pa si Lord kaysa mananambalay sa buhol. O ibaligya ang kabaw. O siya na maidaros atong uma. So, dalag wali. Gisigdahan po niya. Giampuan. O, gikuha pa, pa. Tangtang ang habak-habak na asa. Kining hawak. Giampuan. Pila na gito, kabuhan, wala siya lakaw-lakaw. Di po katindog. Ay, salamat sa Ginoo, kagabi man to. Pagkabuntag, nilakaw na. Nilakaw. Mauto nga pagka, sa itong adlaw, may naabot na ito pagka-Domingo kay simba na masyur ko. Uban mo ito, simbahan. Bana mo. Ay, pag-altar ko, altar ko, challenge kasi magpaampo. Pero ako mama nito, perting hilaka, eh nga siya pag magsimba, pag uli na mo. Hin siya nga, dugay naman kong simba-simba. Wala man ko kasi nati ato, kalami pas pamati. Nga, naghilaka ka, ikitandog ko skin. Sukad ato, nagsimba na. Akong mama. Sunod akong papa ni uban na akong papa. Hangtod nga kung maigsuon. Kung wala taga iugbalatian, di gid makailag ka matuuran. Muna sa tagaan ta og balatian, tagaan tag circumstansya, tagaan tag ways nga dili ma-waste ang atong kinabuhi nga isag sa impyerno. So rejoice in the Lord nga naman. Gitugot na ni Lord. Kay palangga ka. Na siya ipaghimata sa imo, ang imong mata mahigmata. Hello, dili stigmata. Astigmata. Dili astigmata. I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Bisag mahanaw ang tanan, basta ang Ginoo di lang mahanaw nimo ang imong naog na ang pagyapoy paglaom pag-asa. Amen. Biyaan kag uyab, kan pa man ipuli ni Lord. Hello? Na kay friends. Di ba? Hello? Di ba? Pagkaguol, kaya kayo baka ini kagulan. Di ba? Oh, namatay imong ba? Namamatay mo kinagtanan. Hello? Di ba? Mga balon, pilay balon na to, dire duha. Pero, murag mga dalaga, wala murag yapon, oh. Wala hitabo. Nga naman, naka-adjust na, naka-accept. Life is, nga na, gid ang daganan. Mawala ta. Mawala ang tanan, siguro lang sa, kini makauna, pero nga ni Lord, ang nabilin, magkalipay, hindi magkaguol. Nga naman, kung magguol, manggod ka, magsakit atong dughan. Magsakit ang dughan, mag-decline na itong lawas, alkansi ka. Pero magkalipay ka, mugwapa ka, mas strong ka. Amen. Pero na sigig subo, di ba? Mapangit ang now. Pero masigit ang ngisi, sigit ang kalipay. Di ba? Kuan kay ka? Blooming, dili gloomy. Blooming, dili gloomy. Tanawa imong abay, blooming ba or gloomy? O, pero nakaka-gloomy. Hallelujah. So rejoice in the Lord even in crisis. Sagot, ragba kita may amen. So kay mag-rejoice. Pastor Raoy, o gipit. Yung tiyan ga, nadugook. Hello? Ha? Si Habakuk na nag-ingon ani. Nabisan pag mawa ang tanan. Tanan mawala, wala na siya madawdaw. Pero dili gid kuno siya magsubok, magkalipay dapat sa Ginoo.
Nindot kay na nga panata or panaa, di ba? Hello, nindot kay na. I will be joyful in the God of my salvation. Magkalipay ko niya sa Dios sa akong kaluwasan nga naman. Verse 19. The sovereign Lord is my strength. Di na ko maluya. Kaya akong Ginoo mo akong kusog. Di ba si Moses? 40 ka adlaw, 40 ka gabi, why kaon-kaon? Wa man siya naluya. Kaya ang Ginoo mo ang kusog. Wala ipaupaasa sa usahay ni Lord. Kay aron nga ang atong kusog ang maka-experience ang kusog ikas Ginoo dili kusog sa atong pagkaon. Kaysa nakasulay din puasa. Nakasulay og fasting. Wala mo nag-fasting, nag-feasting pirmi. Pirmi feasting, pirmi kaon, walay fasting. The sovereign Lord is my strength. Kay ang gamhanan nga Dios ang akong kusog. Di ko mabalakag way kaunon kay ang akong kusog gikan sa Dios. He makes me as sure-footed as a deer. Iya kong himuon nga aptik pa sama sa deer. Able to tread upon the heights. Makatungas gyapon ko bisag bukid. Bisag way kaon. Hello? Imagine na, pila to ka step from the mountain. Sa diyang isaka si Moses kay nagpuasa kay gipatsaka siya ni Lord. Pag naog siya, wa pa bito siya kaon. Pero nga nung nakanaog siya, 40 days and 40 nights, nga naman, gipadayag ni Lord, nga bisag wala tayo kaon, kung nakakaon atong kalong espiritu, baskog lang hapon ka. Amen. Wanang ay mo ka, balak ka. Kay naapo tayo paniod to. Amen. Hello. Salamat sa Ginoo. So, rejoice in the Lord even in crisis. Another nga mag-rejoice, Acts chapter 16. Acts chapter 16, verse 22 to 28. Tanaw na tong sitwasyon, negative na sitwasyon. But what is the story all about? Acts chapter 16 verse 22. A mob quickly formed against Paul and Silas. Na ay grupo, mga kontra, sabot sila, nagkahiusa sila, nga mo, batok kang Pablo ni Silas, nga mga apostoles ni Jesus. And the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods. Nagkasinabot ang mga dautan, gigamit sa yawa ang kanang mga city officials para kuno nga sakiton pang kulatahon silang Pablo si Silas o batod pa wooden rods, mga kanang kahoy nga mga bunal. Let's proceed to the next verse. Kay nagwali sila ani ginasuko ang mga tao. They were severely beaten silang Pablo si Silas, pertigit nilang nakulata sila ay perti ng pagkabunuga. And then they were thrown into prison. Human og kulata sa mga tao na suko nila nga gigamit sa yawa. Gipapriso pagid sila. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. Gisiguro jud kuno sa nagbantay sa prisuhan nga di gid sila kasibat. Ang ilang wala ba sila sala nga kwan. Ang ilang nagwali sila. Gibaharan man gud sila nga di pa wali, di na mag-iskot sa ngalan ni Jesus. Mao na ilang sala. Di na sa magwali. Kay samukan ang demonyo si wali ang gakabungol ang yawa. Di ka na mamati ang yawa ng Jesus. Dili ka na mamati ang yawa ng Ginoo. Pero mamalikas, okay na sila. Next verse. So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Moto ang nagbutanggas prisuhan. Ilagid sa ato pang gibartulinahan. Pati ilang kamot o ang ilang tiil, kadinahan matod pa sa pulong sa Ginoo. Gisiguro hindi ka sa kasibat. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Makakanta ba di ka, wa kay kalipay? Hello? Rejoice in the Lord even in the prison cell. Nakadungog mabos balita nga si Duterte naghilak kay na priso sa Hague. Kadungog mo? Mag-sure dia. Kadungog ba mo? Ingan na si tatay na to, digong ka strong and iso. Bisag tugnaw ka tanan. Nakaya niya. Because when God is with us, we can overcome all circumstances. Basta rejoice lang.
Because, kung naa ka ng sitwasyon, kung ikaw nanawag sa Ginoo, ubanan ka ni Lord, wala kang ikakatakot. Bigyan ka ni Lord ng quote. Amen. Alas 12 sa gabi, iwain taon, katulog ang duha. Kinsa man po'y makatulog, anak nga, gibartolin, nagikadinakan ang kamot og tiil. Ni Ture. Hello? Silang Pablo, si Silas, nag-ampo og nag-awit og hymns. Ano man ang hymns? Godly songs. Mga kanta nga, Pangginoo. Di kay, kanta nga pangpabukad sa imong bigong puso. Nga imong nguso na nito, nabuhi na akong gugma, nga natug na. Huh? And the other prisoners were listening. Samtang sila nagkanta, kusugid ang kanta, kay nakadungog man ang ubang piniriso. Unsa pa nahitabo? Next verse. Suddenly, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundation. Pagkantag, pagdaig nilang duha in taon sa tunga-tungang gabi, inga kusog ilang kanta, wagin na lagi nini nga, wagin sa insal. Ato lang itong, kana ba ginay nga kanta ba kay gabi, na bang dako, napat ay kauban piniriso, gikusog nilang kanta kay kauban piniriso, kuno nakadungo. Pagkamulo nilang kanta, nagdaig sis Ginoo. Linog bitaw na abot og di po pareha dito sa Myanmar nga pating tag-as nga building na uyong na hagsa na amang kuno kusog jud kuno kay nga linog og ang prisuhan na tayog pati ang iyang pundasyon dili lang ang pundasyon na tayog ang mga portahan gipang abrihan all the doors immediately flew open. Ang tanan nga portahan, di lang portahan sa gangaan, sa prisuhan, sa silda ni Pablo ni Silas. Tanan gid portahan na abrihan, and the chains of every prison fell off. Ug ang tanan nga mga gapos, tanang kadina sa mga piniriso na nga bugto. Unsa ipasabot ana? Nga sa atong mga pag-ampo ug mga pagdaig, ang tanang gapos, ang tanan nga gigapos sa yawa sa atoa, pwedeng badbaran sa Ginoo. Wala sino, rejoice lang. Kay na, kung ikaw mag-rejoice, di ka magsubo. Na ay milagro buhaton sino, o ang milagro, baka samot na mo pagdaig, pagyukbo sa Ginoo. Di kay napay problema. Dungagan pa nato, magsige patagtagay nga inutang. Pagpaningil sa tag-iya sa tindahan, makaikabayad, mag-wild pa ka, dako na pong problema. Ingon sa Ginoo, pagkalipay diya sa Ginoo, pagkalipay sa Dios sa kaluwasan, kaluwason ka sa imong kahimtang. Hello? Bakak ni tinuod? Bakak tinuod? Tinuod? Munang dili, ta dapat mag-uol. Musimpan ta mo, alagad tas Ginoo, panahon nga na ay kalisdanan, di ta niya taligdan. Makalipay gyapon ta. Makasayaw gyapon ta. So to all the elders and the saints and angels, nag-bow down sa Ginoo. Nag-worship sila sa Lord. Ilang gidumduman ang kaayog ug mas si Ginoo. As we sing songs to the Lord, remember the goodness of God, what He has done to your life, so that you will more praise Him. And the more we praise Him, there are miracles that will happen. Kung wala to nag-ampog, nagkanta si Pablo si Silas, di man to mahitabo. Amen. Muna na yung mga panahon, I do not to experience. Amen. Praise the Lord. Amen. May mga panahon nga, tagaan balatian. Ako nagsakit, grabe to nga, gabughat ko. Pag-abot Domingo, ito, Lord, hindi pwede, nga di ko ni mo ulit maayo, Domingo na. Sumuto, naghinahinay taon ko, hinahinay taon kong tindo, ganun ko, di pwede. Ang po ko, Lord, give me strength, restore unto me the strength. Dili pwede nga luya ko, masakit ko. But into, as the opening prayer started, I feel nga naanay better, nga na-feel na ko. Along the time of praise and worship, na-feel na ko
nga the sickness, the weakness, ang kaluyahon, ang bulatian, na hinay-hinay o gawas. Na hinay-hinay o gawas. And I receive healing. Nakadawat ko kaayuhan. Munang dili ang ablatian ni ka-excuse na to. Nga di ta kasimba kay di anak posibleng ito ka milagrohan. Many times already I received healing through prayers and praises. Amen. So, ayan. Rejoice even in the prison cell. Nga naman, kay kung magkalipalipay ka, bisan sa prisuhan, ikaw taga-anyag kagawasan o milagro. Wala gin ingon diri nga ang portahan lang ni Paul ug ni Silas. Kasi paday another pasabot ni Lord ani. Sa dihang ang Dios mamuhat kay naay nagdaig, naay nagampo, ang tanan nga gapos mabadbaran. Muna mo daig ta mo simba. Dili ta mag-reserve sa atong tingog. Labon bitaw bidyuki kay bisag bayabag. Nagsa Ginoo dayon kay mura dayon kag piso nga nalugpitan. Amen. Bisa labi nagmahubog na grabe na kay mo pirit. Pero sa Ginoo murag aman. Hello. Tanan nga portahan sa silda na nga apri na ay milagro nga ang tanan nga naasa perisuhan makabaton og kagawasan. Piniriso ka sa problema, piniriso ka sa imong gibati, piniriso ka sa usa pa nga klase nga pagkapriso. Ang Ginoo kung daygon siya ampuan matud pa ang atong putas atong mga problema matud pa nga mahimutang gawason na milagro mo na maka-rejoice ka tinuod gid ay. Amen. Manang ay kaguol na amoy problema. Sa to ikalipay o ikaguol? Ikalipay? Hello? Ikalipay. Praise God. Now let's proceed to the next story. The last story in Acts chapter 5 verse 26 to 29. Acts chapter 5 verse 26 to 29. This is the last story about that topic this day. Okay. Verse 26, Acts chapter 5 verse 26. The captain went with this temple guards and arrested the apostles. Ang kapitan kuno matud pa niadto sa uban sa iyang mga temple guards and arrested the apostles. Gipangdakop niya mga apostolos but without violence, for they were afraid of the people would stone them. Pero wala sila nagbaylinti dito kay handlo ko sila nga ang mga tao magbuto nila. Next verse. Okay, next verse. Then they brought the apostles before the high council. O ila dahil gidala ang mga apostolos dito sa konsiho o sa atong pasahukmanan, where the high priest confronted them o ang pangulong pare gipangutana sila. Next verse. Didn't we tell you never again to teach in this man's name? Ingon ang pare nga pangulo. Di ba giingna naman mo nga di lagi mo magwali-wali ang ngalan nga Jesus? Maabot ka na panahon nga ganang pag-mention ng Jesus, pag-walid Jesus, di na good. Ipa-mention. Kaya mo na madlok din ang yawa ng ngalan nga Jesus. Muna isa to, ang itawag din kay descendants of Abraham. Mo tong kato isa ka kuan dito sa Dubai ba na nga katong Abraham nga kuan dito tulo kasi magiwan. He demanded, instead, you have filled all Jerusalem with your teaching about Him. Gidipilian mo na karon na puno na Jerusalem sa inyong pagtulunan mahitungod na ng Jesus ninyo. And you want make us responsible for His death? Unya, kami pagipas na manginlan ninyo sa kamatayon na ng Jesus ninyo? E nga nga istorya, verse 29. But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. We must obey God rather than man. Ingon si Pedro, matud pa, nga isa ng ulos mga apostoles. Muutuman, mes Ginoo, mo-obey, mas Ginoo kay sa inyo ha. Gisugo, mes Ginoo, magwali mi ang ngalana, kay kanangalana, dagug, gamhanan ang ngalana, ang yawa, o ang demons mo obey. Muutuman, mes Ginoo kay sa inyong mga gusto. We rather obey God than human authority. Gisupak nila ang gidumili sa mga katawan. So say na hitabo. Okay. Unsay na hitabo.
Verse 33. Let's proceed to verse 33. When they heard this, the high council was furious and decided to kill them. Sa dihang gipaday di Pablo nga ingana dili sila mupundag wali kay maobey sila sa Ginoo. Sa diyang nakadungog ang mga taga-konseyo o matod pa, the high council was furious and decided to kill them. Perti ulita. Patyo, pag-inoon mo, hindi ko patuo. Kaya kinsa man to nagpaluyo at to gusto mo patay, espiritu sa Ginoo, espiritu sa yawa. Espiritu sa yawa. Nisulod lang sa high, sa taga-high council, sa taga-konseyo, matod pa. Let's proceed to the next nga, jump na lang ta sa verse 41. Okay, verse 41. Na nakagawas man to sila kay nakiguan man sila, nakig-fight man sila. Sa diyang gipagawas na sila, the apostles left the high council, rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. So rejoice in the Lord even in the time of persecution. Pagkalipay diya sa Ginoo, bisan pa sa panahon nga ikaw lutuson. Di kay kumang lutos na amo undan na kog simba, ulaw ka ining lutuson ta, ulaw ka ining nga naon ta. Isa to kung ikaulaw ko ninyo, ikaulaw tasan mo. Di ba inganing Lord? Nagkalipay sila, bisag naulawan, sige pakaulawan, nga naabot sa kurti, naabot sa lupo, niabot sa kurti, branch, 28, sa to nga branch. The apostles left the high council, rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Nalipay sila, wala sila naguol, wala sila nalugda. Nag-iisip nila nga takos sa mga pag-antos. Bisan sila pakaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. O matod pa, verse 42, the last verse. And every day, in the temple, from house to house, they continued to teach and preach this message. Kada adlaw na noon sila sa mga templo o sa mga balay-balay, nagpadayon sila og tudlo ug wali sa ngalan ni Jesus. Nagpadayon silang malipayon ag wali. Kung mga pagdasig ninyo igsuon, unsa man nga sirkumstansya mo apot ninyo, ayo mo kaguol, kalipay lang, padayon lang sa angay nga buhaton nga gisugo ni Lord. Kay kung ato lang buhaton, malipay siya. Tagaan ta nagpahalipay, nga dili ta maguol, magkalipay ta, nga badayon mga lagad sa Ginoo, bisag nay mo babag sa atong pagpangalagad. Ayaw gyud og tuguti nga maunay makapalong sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Shall we all stand up and thank the Lord? Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is worthy to be given the praises in all circumstances, in all trials and tests in our lives. Hallelujah, glory to God. Let's sing this song together. You're worthy of it all. Hallelujah. Ako siyang at alagaran iksubisan pag sa may tabong. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Bisan sa kalistanan, Ginoong Diyos. You are worthy of it all. Bisan sa mga paglutos, Ginoong Diyos. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. Salamat o Diyos sa mga pulong nga naga-remind ka namo, nagapahinumdum ka namo, nagadasik namo, nga magkalipay kami taliwala sa kakrises, taliwala sa kahimtang nga negatibo, taliwala sa mga paglutos, taliwala sa mga sulti nga dili maayo, nga among madunggan, nga makasakit sa among dugkan o sa among akong ulo. Aban Lord, nagaingon ka, maglipay lang jud mi Lord, diya kanimo, kay
diya sa kaluwasan alam nga imong gihatag ka namo na adjud mi madawdaw na adjud mi reward Ginoong Dios nga milagro. Siliuhi mong pulong sa mamiling nga dugo and continue to bless us all together in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen.